Good day, everyone. So, this will be the continuation of our discussions about Module 1, which entitles Units, Physical Quantities, and Vectors. So, our topic for today is all about vectors and vector addition. Okay, so some physical quantities such as time, temperature, mass, and density can be described completely by a single number with a unit. So, but many other important quantities in physics have a direction associated with them and cannot be described by a single number. So, a simple example is describing the motion of an airplane. No, so we must say not only how fast the plane is moving, but also in what direction. So guys, no, ang pinaka-highlight lang ng ating vectors is that ang vector po is a physical quantity with the magnitude and also direction. So unlike kay tinatawag nating scalar quantity, so which is ito na yung nandito sa baba, when a physical quantity is described by a single number, we call it a scalar quantity. So in contrast, on the other side, no, so a vector quantity has both the magnitude and the direction of that vector in the space. So, okay, so we can represent the magnitude of the vector, okay, using um, this symbol, no? So pag sinabi nating magnitude of the vector, let's say our vector A, okay? Yung vector natin, sige, drawing ko muna. Yung vector po kasi na tinatawag natin, uh, yan. So drawing ako ng arrow dito. So itong arrow po na ito, yan, yung arrow po na yan, ito yung, ang nire-represent po nito is yung vector. So kung gaano po yan kahaba, no? Ito. Okay, kung gaano yan kahaba, ang nire-represent ng length, okay, ng ating arrow na ito yung tinatawag nating magnitude. So, how about this arrow dito? Pakanan yung nakaturo. So, ibig sabihin yan, it tells us about the direction of this vector naman. So, ito, para siya sa direction. Okay. Direction. So, again, let's say this is your vector A. Ayan. So, ito yung vector A natin. So, itong vector A na ito is merong specific magnitude which describes by its length. Okay? So, kapag pataas ng pataas yung direction, magnitude mo, syempre, mas i-elongate mo to, mas pahabain mo siya. And then, yung arrowhead, okay, tells us the direction of that vector, even if it is going east, going west, south, or north. So, yun yung ating vector, no? Unlike a scalar quantity, ang scalar quantity is yan yung mga quantities na walang direction. Okay? Such as speed. So, speed has no direction as the velocity has its direction. So, yun yung pinagkaiba ng speed at direction natin, no? Pag sinabi po nating speed, 'di ba sometimes nalilito tayo dito sa dalawang terms na to, speed and velocity. Ayan. So, pag sinabi po nating speed, ito is an scalar quantity. So, scalar quantity meaning wala siyang direction, only magnitude lang. Pag sinabi naman nating velocity, it is a vector quantity. So, ibig sabihin, speed is the scalar of the velocity. So, when we only talking about the magnitude of that, kung gaano kabilis lang and without any mentioning its direction, so speed lang yon, no? So, 10 kilometers per hour yung bilis ng sasakyan. So, ganun lang siya. So, speed po yun. Pag sinabi nating velocity, 10 kilometers per hour due is, okay, yun yung magiging velocity natin because it already has a direction. So, yun lang po yung pinagkaiba ng ating scalar and
ng vector quantity. So, paano naman natin i-represent itong si magnitude? So, ito na yung sinasabi ko, no? So, example na lang natin itong si vector A. So, the magnitude of the vector A, so vector A is equal to this letter lang na walang arrow sa taas. Okay? Pwedeng yan. Pwedeng ganyan yung maging symbol niyan. Or pwedeng ito din. Ayan. So, the absolute value of this vector is its magnitude. So, pag nakakita kayo ng ganito, ng ganyan, ibig sabihin, magnitude. Magnitude yan. So, okay. I hope very clear po sa inyo to, no? So, ano ba yung mga ibang examples pa ng mga, tawag dito, mga vectors and scalar quantities. So, unahin natin si scalar quantities. So, kay scalar quantities, ang example ng mga scalar quantities natin, kay scalar tayo, no? Ito naman kay vector. Okay? So, one example of scalar quantity is yung tinatawag nating time. Alangan naman pag sinabi mong anong oras na, sasabihin mo 2 o'clock to the east. Pwede ba yon? So walang direction yung time. Tama po ba? Then another example is temperature. Temperature, yung mass, distance, okay? And energy, no? So distance, yan mga yan. Wala po yung tawag dito, wala itong direction, no? Distance, kasama din dito yung energy and yung speed. So while dito naman sa vector quantities natin, pasok dito yung velocity, force, so displacement, yung mga yan, no? So displacement, the acceleration, so acceleration. So itong mga ito is an examples of vectors and scalar quantities. Okay, so ulitin ko scalar has no direction while vector has a direction. So parehas silang may magnitude pero yung isa sa kanila which is scalar walang direction. So proceed po tayo dito sa operations of vectors natin. So unahin natin si addition and subtraction of vectors. So paano ba tayo nag-add ng mga vectors natin? So actually, meron tayong different ways, okay, kung paano mag-add and subtract ng mga vectors. So yung isa is by the use of geometry, okay, and then or trigonometry, kung ano man yung doon, mas applicable doon. And then the next one is by using the rectangular component. Okay, so suppose a particle undergoes a displacement A followed by a second displacement B. The final result is the same as if the particle had started at the same initial point and undergone a single displacement C. So we call displacement C is the vector sum or the resultant of displacement A and displacement B. So we express this relationship symbolically as C or vector C is equal to vector A plus vector B. So ang sinasabi dito sa ating vector addition and vector subtraction, so let's say meron tayong dalawang vectors, no? Ano ko na lang, gawin ko na lang sigurong ibang kulay na lang. Kaya blue, violet, violet, yellow na lang, yellow. Yan. So pakapalin ko ito. Okay. Tapos ito, pakapalin din natin to. Ayan. So halimbawa pinag-add ka ng dalawang vectors. Given ka ng two vectors na ito, no, yung vector mo, ganyan. Tapos yung isang vector ay si green na lang. Okay. Pag ganito.
Okay. So, sige, tawagin natin to as your vector A. Ito si vector A natin. Ito naman si vector B. So, paano tayo nag-add ng dalawang vectors? So, kapag, ano yan, hindi natin pwedeng sabihin na, kunwari, meron kang magnitude ng vector A natin na 2 meters. Itong si vector B natin is 1 meter. So, pag pinag-add mo yan, pinag-add mo si A and B, yung sagot is 3 meters. Mali po ito. Mali po yung ganitong mindset, no? So, hindi po ganyan mag-add ng mga vectors. So, erase natin ito, ha. So, we can add vectors by using the method of geometry, and yung another one is the resultant, no? Or the rectangular components. So, take note that the sum of the vectors is also known as the resultant. So, resultant. Pag nakita nyo yung term na resultant, ito yung sum of vectors. Yan. Okay. So, pag pinag-add natin itong dalawang vector na to, ang gagawin po natin dito is gagawa tayo dito ng isang shape, no? So, we can place these vectors head to tail. So, kopyahin ko to, no? So, pwedeng ganito yung arrangement niya. And then, ito, si vector B mo, saan natin ipupwesto? Sabi, from head to tail. So, dito, no? Yan, dito. So, ang ibig sabihin yan, saan ngayon dyan yung ano natin, yung resultant natin? So, yung magiging resultant po natin dito, guys, is mula doon sa starting point. So, saan ka ba nag-start? Diba dito sa tail ng yellow, tama? So, mula dito, i-connecta mo doon sa may last point, yan na ngayon yung ating resultant. So, ito yung resultant niya. Resultant R. Resultant vector. So, again, this is your vector B. And this is your vector A. So, pwedeng ganyan. Sir, pwede din naman po bang mauna si vector B? Yes, pwede mong unahin si vector B. Sige, ilagay ko muna dito. Letter A, ito yung ipag-add natin. Ito yung first option natin na pwede nating gawin. And then, the third option is pwedeng ganito naman yung pagkaka-arrange ng mga vectors mo. So, unahin natin si B. Pwede naman yan. Unahin natin si B. So, okay. So, let's say dito siya. And then, next is isunod natin tong si A. So, di ba from head to tail, sabi ko. So, ito naman, tail naman ngayon yan. Ngayon, pag pinag-connecta mo tong mula sa umpisa, papunta doon sa last point, okay? So, ito din lang yan. Parehas din lang yan. Alam mo, sasakto yan. Di ba? Parehas din lang. Saktong-sakto. So, walang labis, walang kulang. So, pwedeng ganito, no? So, this is your vector A. Your vector A. Vector B. And this is the resultant. So, pwedeng ganyan. And another way, pwede din namang gagamit ka dito ng parallelogram, no? So, pag gumamit ka ng parallelogram, ang gagawin mo naman yan, sa letter D tayo, letter D. Parallelogram naman to. Parallelogram, no? So, by using parallelogram, ang magiging mo naman dito is from tail to tail naman. From tail to tail naman tayo. So, ito,
Kung parallelogram yung gagawin mo. So yan. Tapos ito. So tail to tail naman na to, di ba? And then so yan yung another, no? Di ba parallelogram yan? Tama ba? Okay, so parallelogram. So nakita nyo, from tail to tail, itong una, anyway, hindi naman pala kasi ganito dapat yan. Ang magiging itsura kasi nito guys, ganito lang siya, no? Yan. Yan. So parang ang mabubuo kasi dito is parallelogram nga. Nasabi ko, parallelogram. So ngayon, pagka pinag-connecta mo to, papunta doon sa dulo, ganito din na yung kakalabasan. Okay. So makukuha mo yan guys by using geometry. Okay, geometry. So paano ba natin gagamitin si geometry dito? So of course, given ka ng magnitude ng A, magnitude ng B, so that is makaka-create ka dito ng triangle, tama ba? Makaka-create ka ng triangle, so pwede kang gumamit ng trigonometric functions, cosine law, sine law. Pwede ka din gumamit dito ng Pythagorean theorem or kung ano yung mas convenient na way or kung ano yung nakikita mong pinakamadaling way. Okay, so mamaya mag-example ako, no, para mas maintindihan nyo kung paano ginagamit itong si graphical. Okay, graphical method. So graphical method yung tawag natin dito. So another one, paano kapag yung vectors natin nadagdagan? Ginawa nating tatlo. Okay, paano kapag tatlo yung vectors natin? So again, i-copy ko to, no? Paano pag tatlo? So, pag tatlong vectors, halimbawa magdadagdag ako dito ng extend ko to, no? Para hindi na magkaiba. Okay, so magdadagdag pa tayo ng isa. Blue na lang, blue. Okay. So, bababa naman. Maliit lang. Ganyan ang kaliit. So, itong vector natin na to, tawagin natin siya as vector C naman. So, ito yung vector C natin. So, paano natin gagawa nito ng graphical method? Gagawa daw tayo ng ganito, no? So, ang gagawin ko is from head to tail ulit tayo, ha? From head to tail. We have letter B. So, sinong gusto niyo unahin? Sige, si A na lang. Unahin natin si A, ha? So, control C. Then, kopyahin ko yan. Next, isunod natin si B. And then, yung next ay si C. So, downward. Dun siya sa ano. So, pinag-connect lang natin siya. And then, the resultant ay ito. Mula doon sa umpisa, papunta doon sa last point kung saan nag-end yung head ng ating vector. Ayan. So, ito yung magiging resultant natin dyan. This is your vector B. So, kopyahin ko na lang siguro. Ayan may color coding naman na tayo, hindi na kayo malilito dyan. Yung yellow is si vector A, yung yung blue is si vector C, and yung green is si vector B. So ito yung magiging resultant niya. Sir, paano pag pinagbali-baliktad naman namin yan? Parehas din po ba yung lalabas? Yes, of course, parehas din yan. Try nating unahin itong si sino yung gusto nyong unahin dito? Unahin natin si B. Tama? Natin unahin si B. Okay, unahin natin si B. O kaya si C. Unahin natin si C. So dito. And then, isunod natin si B. Okay. Ayan. And then, isunod natin si A.
So either way, parehas din lang yung lalabas na magnitude ng ating resultant. So dapat ito sumakto to ha. Kung hindi to sumakto, edi mali yung pagkaka-arrange. So yun, saktong-sakto no. Ayan, saktong-sakto. So ibig sabihin, kahit anong way ng pagkakasunod-sunod nila, parehas din po yung lalabas na magnitude ng ating resultant. So try nyo din. Try nyo ding unahin si B. Okay, unahin natin si B ha. Pwede din naman unahin si B dito kasi. So letter D, unahin natin si B. Try natin. So, Control C. So yan. Then, isunod natin si C. Hindi. Ito na lang, si A. Ito natin si A. Hindi, pares din lang. Pares din lang nakalabas. So anyway, sige try lang natin. Dito. Then next natin si C. Dito, sa dulo. So pag pinag-connecta natin yan, dapat magkakakonekta pa rin sila mula sa umpisa hanggang sa dulo. So, yan, nakita nyo? Saktong-sakto. Pwede yan, pwedeng ganyan. Pero, paano mo nga naman isosolve yan using geometry pag ganito yung pagkakaayos mo? So, mas okay na lang siguro na dapat makabuo ka ng at least shape man lang. Okay? Makabuo ka ng isang trapezoid, parallelogram, or any shape na pwede mong masolve yung side. Kasi gagamitan natin to ng trigonometry. So, ngayon, mag-e-example ako ha. Mag-e-example tayo. Example problem. So, muna tayo, dalawang vectors muna tayo, no? Let's say lagyan natin to ng lagyan po natin ito ng direction. So, direction. Paano maglagay ng direction ngayon? Example natin to. This is our example number 1. Okay, this is our example number 1 ha. So, mag-drawing siguro ako ng mas okay kasi kapag may ganito tayo. Ayan. Cartesian plane. Drawing tayo ng Cartesian plane natin. So, let's say these vectors, bigyan natin sila ng mga magnitudes, no? Para ma-solve natin. Okay. Ang ating vector A is may magnitude na 10 meters. Yung ating vector B is may magnitude na 7 meters. And of course, hindi natin to masasolve kapag wala tayong given na angle dito. Kasi nga direction, di ba? So yung direction natin is in terms of angle. So tawagin natin to as angle theta na lang, which is equal to 20 degrees. Yan. So 20 degrees yung angle natin ngayon. So paano natin igagawan to ng illustration? So pwedeng ganito na mismo. So anong gusto nyo gamitin natin dito guys? Sa tatlo. Etong si letter B na lang. Sige, gamitin natin to. Itong si letter B. Okay, lagay ko dito. Ayan. So using this graphical representation, so ilagay na natin yung mga values ng ating vectors, no? Si vector A is 10. Si vector B is 7. So this is 10. This is 7. And given ka din ng angle na to, si 20 degrees. And that 20 degrees is also equal to this angle. Tama ba? Kung 20 ito, yan, kung 20 ang buong yan, 20 din po ito. So, sana alam nyo yan ha. So, guys, after solving this angle, makukuha din natin itong angle na ito. Tama ba? Tama, makukuha natin yan. Let's say this is your angle alpha. So, si angle alpha is simply, yung buong straight line is
180 degrees. So that is 180. I-minus natin si 20. So we have 160 degrees. Okay. So after that, pwede na tayong gumamit ng, ano yung pwede natin gamitin dito? Given ka ng side na 7, given ka din ng side na 10, and then given ka ng angle alpha that is subtended between these two sides of the triangle. So ano yung pwede natin gamitin dito? Okay, so natatandaan nyo pa yung formula ni cosine law? So, magko-cosine law tayo dito. So, cosine law, so we have a squared, and then, maliliit to eh. Okay? So, a squared is equal to b squared plus c squared minus 2bc cosine of the subtended angle of this side na nandito. So, ano yung side na hinahanap natin? Si resultant, no? So, we have r is yan yung hinahanap, squared is equal to yung b natin, pwedeng si 7, pwedeng si 10, kahit sino na sa kanila. So, 7 squared plus 10 squared minus 2 times 7 times 10 cosine of, ano yung a natin dito? Yung a po dyan is yung angle na opposite kay resultant. Yung nandito sa side na to, kung ano yung opposite angle niya, yun dapat yung nandito sa cosine law. So, I hope alam yung gumamit ng cosine law. So, siya si alpha, which is 160 degrees. Ayan, no? Okay, so this is 160 degrees. Makukuha na natin si resultant. Ganun siya kadali. So, square root mo to, square root mo din to. Ayan. Pwede na, makukuha na natin si resultant. So, solve ko lang ha. 7 squared plus 10 squared minus 2 times 7 times 10 cosine of 160. Ayun, so 16.75. So 16.75. Ang unit natin is meters. So yun na yung sagot natin dito kay resultant. Yan ay kapag dalawang force lang, ay dalawang vectors lang. E paano kapag tatlong vectors? Sige, i-example ko tong vector na to. Gawa tayo ng another example. Mamaya na tong nandito sa baba. Yan, nakita nyo na yung example natin mamaya, no? Mas mahirap na. 4, 3. Okay. So, pwede din namang 4 ay tatlong ano yan, tatlong vectors yung maging example natin. So, example number 2 tayo. Ang kapal nito. Naiirita ako sa ano, kapal na. So, dito na lang. Example number 1. So, example number 2 tayo. Okay, example number 2. Sige, mag-drawing muna tayo ng mga vectors natin. Pakapalin ko lang muna to. So, sabihin natin 50. Ito si vector A. Next si vector B. And then last si vector C. So, kulay blue na lang. Hindi pala makapal. Makapalin ko lang ha. Okay, so syempre, ibibigay ko din yung mga angles natin, no? So, this angle, tawagin natin siyang angle theta. Ito naman si angle alpha. Ito naman si angle beta.
Okay, so si angle theta natin, given siya as 10 degrees. Yung angle alpha natin is given siya as 20 degrees. Yung ating angle beta is 25 yan. Pwede na yan, 25. Ngayon, sige, isulat ko muna yung mga pangalan nila, no? So this is your vector A, this is your vector B, and the last one is your vector C. So, magbigay din tayo ng mga magnitudes ng bawat vectors natin. So, magnitude ng vector A, 50. Ayan, 50 meters. Vector B, 25 meters. Vector C is 45. Yan. Okay na yan. So, may example tayo, no? So, given this example, mag-drawing ngayon tayo ng graphical representation, okay, neto para ma-solve natin yung resultant niya. So, ano yung gusto niyo unahin? Sige, si vector A na lang, no? Unahin natin si vector A. Ito yung graphical representation niya. Sunod natin si vector B. Connect lang natin yan, head to tail, no? So, baka hindi nyo pa alam yung head to tail pala, no? So, anyway, ang head po is ito. Kung nasaan yung arrow, yun yung head. Yung tail is kung nasaan yung walang arrow. So, sa vector natin, balik tayo sa may taas. Ang head po dito ay ito. Ang tail ay ito. Head, tail. Okay. Next, isunod natin si vector C. Si vector C, ang head to tail. Yan. Okay. Tapos, connect na natin siya. Ito na yung pang-connect natin na line is the resultant. So, mula sa umpisa, papunta dun sa dulo. So, yan na yung resultant natin. So, nagets ba? Nagets ba yung project natin, guys? Siguro palakihin ko na lang to para hindi, para maging lang siya. Naka-scale siya. Okay. So, anong gagawin ko dito? Syempre, ipwesto natin yung mga angles na yan. Para, para matukoy natin kung ano yung mga given angles, no? So, kapag itong angle na to, yan, drawing tayo ng horizontal line. Kapag itong angle na to, kapag itong angle po na ito is beta, tama ba? Green ito, si beta. Okay, so ito si beta, which is equal to 25 degrees. Next, i-zoom in ko na lang. So, ito naman, maglagay naman tayo dito ng straight line na pababa, vertical. Okay, so kapag ito ay si angle theta, ito din, yung nandito, si angle theta din yan. So, this is your angle theta, which is equal to 10 degrees. Okay, paano ngayon na drawing ulit tayo ng horizontal? Ayan. Dito na lang. Tapos erase natin yung part na sobra. So, kung ito is 10 degrees and this angle is right angle which measures 90 degrees. So, ibig sabihin yung natitirang angle natin dito is 80 degrees. Tama ba? 80 degrees yan. So, 80 degrees po ito Kasi 10 plus 80 is 90. And then the next one is itong angle na to. Ano yung angle na yan? Opposite man sila, si 25. So, 25 din po ito. Okay, so yan yung ating angle. So,
next, ano pa yung pwede nating gawin? Hindi natin to mas-solve kapag ganito lang siya, no, na 4 sides lang. Ang gawin ko dito, pwedeng maglagay muna ako dito ng isang vector pa, okay, na isosolve muna natin bago natin ma-solve itong resultant na to. So, ito yung resultant kasi natin. Resultant. Yan. Okay. So, kung ito, ilagay na natin yung mga sides kaya. Itong yellow is vector A, which is 50 meters. 50 meters yan. Itong si green naman, ang measurement niyan is 25 meters. So, 25 meters. So, itong si blue is 45 meters. So, ito, 45 meters. Okay. So, yan yung magiging itsura ng ating graphical representation, no? So, and the next one is, pwedeng i-project ko muna itong si, dito, lagyan muna natin dito ng line, horizontal line. Ayan. So, kung ito ay si angle alpha, ayan, si angle alpha mo, ito din si angle alpha mo. Ayan. So, yung angle alpha na yan is equal to 20 degrees. So, kung ito, alpha, ito din alpha. 20 degrees din yan. Okay. So, sige, tawagin ko to as your angle. Ano yung pwede pang gamitin natin dito? Phi. Angle phi. Tapos, angle gamma. So, alpha, beta, gamma. Ito, no? So, ang gagawin ko ngayon dito, kunin ko muna itong si, vector na black. Kung may vector A, B, C ka na, tawagin natin itong vector D. So, yung vector D natin is actually masosolve natin yan using this triangle muna. Ayan. Solve natin yan using this triangle, Okay. So, gamitin natin itong triangle na to. Drawing na lang ako ng So, yan. 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 Galing, di ba? Okay, so using the right triangle, we have this 25 meters. Itong side na to is 45 meters. And then, ito yung vector D natin. Tama? So, kung yan yung vector D mo, and ito yung angle na kailangan mo para ma-solve si vector D, yung angle na yan is actually 80 plus 25. So, this is 105 degrees. So, using cosine law again, masosolve na natin yung ating vector D. So, cosine law, we have, kopyahin ko na lang yun nandito sa taas. Parang liliit naman masyado ata. Palakihin ko na lang kaya. Palakihin ko na lang. So, palakihin natin to. Masyadong maliliit. Ayan. So, again, ito yung mga givens natin dito. Natin kakaligtaan yan. Kunin natin si vector D. We have cosine law na a squared is equal to b squared plus c squared minus 2bc cosine of the angle A. So, yung A natin ay si D, vector D squared is equal to your B and C, kahit sino na kay 25 and 45. Okay lang yun. So, 45 minus 2 times 25 times 45 cosine of angle alpha na 105 degrees. So, square root, yan, makukuha na po natin yung ating
vector D. Si vector D pa lang yan ha. Hindi pa po yan yung hinahanap talaga natin. So, vector D is now equal to square root of 25 squared plus 45 squared minus 2 times 25 times 45 cosine of 105. Ang ibibigay sa atin is 56.854 meters. Tama ba yung nakuha natin? 56.854. Okay, so tama nga. So next, kunin ko muna itong angle na to. Kunin ko po itong angle na to, si angle phi. Ayan. So to solve for the angle phi, we have cosine law na lang ulit. Cosine law ulit tayo. Nakatingnan na natin itong mga to. Ayun, iba ba? So cosine law ulit para makuha si angle phi. So your angle phi is, we have 45 squared is equal to si vector D na 56.854, or kung gusto mong mag-sine law, okay lang din naman, mas madali, no? Sine law na lang tayo. So, sine law. So, anong sabi ni sine law? We have A over sine of A is equal to B over sine of B. Angle B is equal to C over sine of angle C. So, makukuha na natin si theta, ay angle phi, no? So, we have 45 over sine of phi is equal to, ito, 45 sine of phi, and then opposite dapat siya, no? Tapos ito, another given is yung opposite na 105, no? So, 105, tapos D, okay? So, ito naman is, yung D natin, na-solve na natin yan, 56.854 divided by sine of the angle na kinonsider natin kanina na 105. So, your phi is equal to arc sine of 45 sine of 105 degrees over 56.854. Yan. So, yan yung ilalagay nyo sa calculator. Minanipulate ko lang yan ha. So, we have shift sine of 45 sine of 105 tapos 56.854. Ayan. So, our angle is 49.865. 49.865 degrees. And then after that, pwede ko nang kunin si angle gamma. Okay, so kunin natin si angle gamma. We have angle gamma. Gamma is equal to yung buong straight angle na yan na 180 degrees, i-minus natin si 25 na ito. Tapos, i-minus din natin yung angle phi na na-solve natin. I-minus natin yung angle 20 degrees. So, yan yung gamma natin, no? So, we have gamma is equal to 180 degrees minus 49.865 degrees minus 20 minus 25. Minus 25 minus 20 degrees. So, our gamma is minus 180. I-minus natin yung sagot kanina, minus 25 minus 20. So, bibigyan tayo ng angle that is equal to 85.135 degrees. So, ito yung kailangan nating angle gamma para ma-solve yung ating resultant. So, pwede na nating kunin yung ating resultant. So, ayan. I-draw natin yung resultant natin by considering this triangle dito. Ayan, ito yung i-consider kong triangle, no? So,
Okay, so mag-drawing tayo ng ganong triangle. This. Okay, mas naman na siya. So, yung triangle na i-consider ko. Okay, so, ito yung angle gamma natin na na-solve, no? Gamma, ito yung 50 meters. Ito yung vector D, na-solve na din natin yan. Ito yung resultant natin, resultant vector. So, pwede na nating makuha si resultant vector using cosine law. So, using cosine law, ano kaya to i-adjust na lang para ano? Mas, sige, ganyan na lang. I-adjust ko na lang mamaya yung ano, pagkakasunod-sunod ng solution natin. So, using cosine law, we have r squared is equal to vector d squared plus 50 squared minus 2 times vector d times 50 cosine of the angle gamma. So we have r is equal to square root of ayan, so square root of yung d natin is 56.854 squared plus 50 squared minus 2 times 56.854 times 50 cosine of gamma. So yung gamma natin is yung gamma natin kanina 85.135. So our resultant are masosolve na natin yan. Yun na yung resultant natin. So square root of 56.854 squared plus 50 minus 2 times 56.854 times 50 cosine of 85.135. Ayan. Ni. Okay. So our answer is 72.458. 72.458 meters. So, ganun ginagamit yung ating geometry pagdating kay vectors. So, sana nasundan nyo itong example number 2 natin. Okay, so tapos na po tayo dito sa ating first method of solving the resultant or the sum of the vectors. Next naman na method is yung tinatawag nating components of vectors. So, in section 1.7, we added vectors by using a scale diagram and by using properties of right triangles. So, measuring a diagram offers only very limited accuracy and calculation. So, with right triangles, work only when the two vectors are perpendicular. So, we need a simple but general method for adding vectors. So, this is called the method of components. So, if you are already aware about the term rectangular components, mas madadalian kayo dito sa ating component method ng vectors. So, ano ba yung tinatawag nating components? So, let's say we have let's say meron tayong isang vector dito. Okay? So, drawing tayo ng vector natin, no? So, ito yung vector na consider natin. This is your vector A. Ayan. So, yung vector A na yan, syempre mag-drawing tayo dito ng ano natin. Cartesian plane. Pero hindi yan yung Cartesian plane. Ito. Ayan, drawing tayo ng Cartesian plane dyan. So, okay, ito. So, let's say this is your y-axis and this is your x-axis. Ngayon, maglagay tayo ngayon ng angle dito. That is your angle theta.
So, paano natin kukunin yung components na tinatawag dito? So, ano ba yung components, guys? So, actually, yung component po na sinasabi dito is yung equivalent, okay? Equivalent vector, equivalent na dalawang vector ng vector A na ito. So, let's say this is your vector A. Yan. So, meron kasi tayong um, tinatawag na X and Y components po dito. So, ito yung mga X and Y components ng ating vector A. So, ito para kay Y component, ito ay para kay X component. So, this is your AX and this is your AY. So, paano natin masosolve si AX at si AY? Masyadong mahaba. Paano natin masolve si AX at si AY? Okay, solve natin siya, no? So, we can solve AX and AY by using trigonometry and Pythagorean theorem, no? Paano po yun? So, ang gagawin ko ngayon, let's consider this triangle here. Ang triangle na to, consider ko to. Ito. Yan, yan, yan. So, pag kinonsider ko yung triangle na yan, so, copy ko tong si AY. Ilagay ko siya dito. Parehas din po to, Parehas din yan. Mahaba tong si ano. So, i-consider natin tong right triangle na yan. So, ito si AX. Again, this is your AY. Kapal na naman. Ito si AY. Ito si AX. So, kung ito si AY mo, ito din si AY mo dito. So, AX, AY. Yan, si AY. Okay, so since this is a right triangle, pwede nating i-derive yung formula ni AY at ni AX. So, actually, this is vector. Vector AY and vector AX. So, vector AX, vector AY. Okay, so, isolating this right triangle here, isolate natin, gawa tayo ng right triangle natin. Pangit. Ano lang. Ayan. Mas naging kamukha pa. Okay na, okay na. So, ito yung AY natin, tama? So, AY. Ito yung AX. Ito yung vector A natin. And this is your angle theta. So, gamitan natin ito ng trigonometric function. So, unahin na natin si cosine. So, cosine theta is equal to the adjacent side over the hypotenuse side, which is ito yung no? So, cosine theta is equal to adjacent side over the hypotenuse side. So, cosine of the angle theta is now equal to what is the adjacent side of the angle theta, which is AX po yun, no? Si AX yan. Tapos, yung hypotenuse natin ay si vector A, yung ating hypotenuse. So, vector A. Therefore, pwede nating isolve yung ating X component of your vector A by using this formula. So, A cosine of theta. So, ito ay formula natin. Next, pagdating naman kay so ano yung so? Sin theta is equal to opposite over the hypotenuse, no? So, we have sin theta is equal to the opposite side, which is AY. Okay? So, AY divided by the hypotenuse. So, ano yung hypotenuse natin? Parehas din lang yan, si vector A. Therefore, we can solve the y component of your vector A by using this formula. So, vector A sine theta. Okay, next, paano naman natin kukunin yung ating angle theta? So, by using TOA,
So tangent theta is equal to the opposite over the adjacent side. So we have tangent theta is equal to the opposite, which is AY, divided by the adjacent na AX. So, ibig sabihin yan, yung ating angle theta will be calculated using this formula, arctangent of the y component divided by the x component. Okay. So, ito yung ating formula for the angle theta. So, next, paano naman natin kukunin yung resultant kapag halimbawang given si x at given si y component? So, by Pythagorean theorem, we have c squared is equal to a squared plus b squared, wherein c is the longest side of the right triangle. So, yung c natin dyan is longest side na a. So, vector a is equal to ax, okay, plus ay. Yan. And then, kunin natin yung hindi, may square root, ay may squared pa lang pala yung mga yan, no? So, kunin natin yung square root ng both sides. We have this one, no? So, our vector A is equal to square root of ax squared plus ay squared. So, yan yung mga formulas na kailangan natin dito kay resultant of forces. So, yan po yun, guys. So, I think pwede na tayong mag-proceed sa ating mga examples. Anyway, before tayo mag-proceed sa mga example problems natin, take note that this angle, kapag sinalpak nyo yung mga ano natin dito, given angles natin, it must be, yung angle dapat must be with respect or must be measured with respect to the x-axis, no? Halimbawa, itong angle mo na given is nandito. Ayan, so angle theta mo nandyan. Tapos ang ginawa mo, given ka ng vector A, okay, sinalpak mo siya dito, which is 9, sasabihin mo dito, 50 degrees, yung given mo na angle theta. Nilagay mo ngayon siya dito sa angle theta na nandito. Mali po yun. So, dapat, pag given ka ng angle theta na with respect to the y-axis, ito, with respect to the y-axis natin, kailangan mo pang kunin itong angle na to, which is with respect to the x-axis. Dapat laging with respect to the x-axis yung gagamitin nating angle, ano? Para magamit natin itong mga formulas na to. Okay? So, kung 50 yan, edi 40. So, ang gagamitin kong angle ay si 40 degrees na with respect sa ating horizontal axis. So, ganun lang po siya kasimple. Dapat lagi niyong tignan na lahat ng angles must be measured with respect to the x-axis. Pero halimbawa, masyado ka ng busy para isolve pa. Halimbawa, ang given ka na angle mo is ito, which is 28.7621 degrees. Halimbawa ganyan, edi parang kasi sobrang dami mo nang sinusolve, parang baka may chance pa na magkamali ka dito sa may pagkuha ng angle mo dito na theta talaga, 'di ba? So i-minus mo pa to sa 90. So baka magkamali ka pa diyan. So ang gawin mo na lang kapag given yung angle mo with respect to y, pag given yung angle with respect to y, ang gagamitin mo ay yung kabaliktaran nitong mga to. So kapag i-copy ko na lang to para mas magets nyo. Okay. So, halimbawa, ito naman yung angle theta na given with respect to y. Yan yung angle theta mo. Ang gagamitin mong formula for ax and ay, magkakabaliktad lang yan sila. Okay, magkakabaliktad lang po yan sila. So, ito, para kay ay na yan, ito para kay ax to. Okay. So, erase natin, erase. Okay, erase. Okay. So, this is for AY, this is for AX. Kapag kaganyan kapag kabaliktad, pagka nandito yung angle theta mo, naka with respect to Y siya, ganito yung gagamitin nating formula for the X and Y components of the vector A. So I hope clear po sa inyo yun Gamitin natin tong concept na to
para ma-solve itong mga problems. Ayan. So before natin ma-solve itong mga to, gusto ko munang sabihin sa inyo yung mga sign conventions natin dito sa ating resultant. Resultant method, no? Or component method. So for the sign convention, ayan. Ba? Convention ko. Sign convention. Okay, tama naman, tama. Naano pa ako. Baka mali. Bash nyo ako. Sige. Okay, so for sign conventions natin, lahat po ng pakanan natin. So ito, pakanan and pataas, those are positive, no? So lahat naman ng pakaliwa, okay, and pababa, ayan. So ito yung mga negative natin. So ito ay positive, ito ay negative. Pagdating kay resultant, ha? Okay? So, i-apply natin itong mga nandito sa concept. Ihuli natin ito kasi medyo tricky to eh. Yan. So, unahin natin itong example na to. So, this will be our example number 3. Tama ba? So, example number 3 tayo. So, kay example number 3, hanapin natin yung resultant, okay, yung x component of the resultant. So, find letter A, horizontal component of the resultant. Then B, the vertical component of the resultant. Ayan. And then letter C is the magnitude and direction of the resultant. So, yan yung mahahanapin natin dito kay example number 3. So, unahin natin si letter A, horizontal component of the resultant. So, ang gagawin ko dito, so, i-break down natin lahat ng mga vectors natin dito, no? So, pag break down natin yan, we have this vector. The y component of the vector na 200, yung y component niya. Ito yung x component naman niya. Okay, ito yung x component ng ating vector na 200. Tapos kay vector naman na 100, ito yung ito yung y component niya. Ayan. Tapos ito din yung kanyang x component. Next, kay vector na 150, ito yung x component niya. Ito naman yung kanyang y component. So, isa-isahin natin yan. So, mangyayari dito, ipag-a-add natin lahat ng mga components nila in x and in y direction. So, letter A. Okay, letter A tayo. Summation of all vectors along x. Okay? So, ipag-a-add natin lahat ng mga vectors along x natin. So, let's say this is your vector A. This is your vector B. This is your
vector C. Okay? So, unahin natin yung x component ng ating unang vector which is si vector A. So, yung x component ng ating vector A is si vector A mismo, equate na natin to kay 200. 200 yung ating vector A. Tapos, anong gagamitin ko? Since your angle here is was measured with respect to the y-axis, okay, yung angle mo dito na 50, with respect to the y-axis yan, para kay x component, asan yung x component na formula natin? Ito, si ax. Imbis na a cosine theta, gamitin natin itong si a sin theta para kay x component ni vector A. Kasi nga yung ating theta is with respect to y. Yan o, 50 degrees. So this is sin. Sin theta that is equal to 50 degrees. Next, ano yung magiging sign ngayon ng ating x component ni A? Since the x component of A, which is ito, okay, is direktang pakanan, to the right yan, positive. Tama? Positive yung to the right, oh, nakita nyo. So, that is positive. So, okay na yun. Huwag nyo lang lagyan ng sign. Next, ito naman. I-next natin yung x component ni vector B. So, si 100, no? Ang x component ni vector B is 100 cosine 30. Cosine kasi, yung ating angle na 30 is with respect to x na. Ano, nakita nyo? Nung with respect to x yung ating angle, theta, ang ating ax is a cosine theta. So dito, with respect to x, si 30, ibig sabihin, cosine yung gagamitin ko. So that is 100 cosine of the angle theta na 30 degrees. Ngayon, ang tanong, ano yung sign ng ating x component ni vector B? Positive, negative? That is negative because it directly directed to the left. Tama? Itong yellow. Yan. Yung yellow, yan yung x component ni vector B. So, pa-left man yan, so ibig sabihin, minus po ito. Ayan. So, minus. Ganun po siya. Ganun nag-vary yung ating mga signs. Ayan. So, minus. Next. Ano pa yung isang vector na hindi pa natin na-i-add? Itong si vector C. Ano yung may x component ba si vector C? Yes, of course, meron niyang x component. Yung x component niya is 150, again, cosine 30. Kasi yung ating angle theta is with respect to the y-axis. No? So, this is 150 cosine 30 degrees. So, what will be the sign of this x component? So, tignan natin si red na component ng ating 150. So, since that component is going to the left, okay, negative po yan. So, minus. Meron pa ba kayong nakikitang other forces dyan or other vectors na nakikita mo yan, dyan? Wala na po. Wala na, no? Therefore, pwede na natin itong makuha. Si summation vectors along x is equal to 200 sine 50 minus 100 cosine 30 minus 150 cosine 30. So, yan na yung magiging sagot natin dito. Double check lang natin, no? 50, 100, 200 sine 50. So, press equal. Our answer is negative 63.297. Ang unit natin is N, or N is newtons. So, newtons. Then, next, letter B. Ano yung hinahanap sa atin sa letter B? Letter B is the vertical component of the resultant. So, vertical component of the resultant, we have summation of vector along y naman tayo. So, summation vector along y, lahat ng mga y components, ipag-add po natin. We have 3, no? Isa, dalawa, yung green, pangatlo yung red. Okay? So, unahin natin yung y component ni vector A, which is si yellow yan. Y component ni vector A is 200. Okay?
Ang gagamitin ko, pag kay y component, with respect to y naman tong si 50 degrees, cosine yung gagamitin ko dito. So, kung ginamit mo na si sine kay x, gamitin mo si cosine kay y kapag kaganyan, no? So, cosine 50 degrees. So, ano yung magiging sign ngayon yan? Since yung y component ni vector A is direktang pataas, that is positive, no? So, that is positive also. Next, kunin naman natin yung y component ng ating vector B. Yung y component ni vector B is 100 sine of 30 degrees. So, 100 sine 30 degrees. And yung sign natin dito is, okay, tingnan mo si green. Yan. Yan yung y component ng ating vector B. And that is pataas, upward. So, positive din lang to. Positive din to. Next, last one, yung y component ni vector C, which is itong si red. Nakita mo pababa yan. So, minus na to agad. Then, that is 150 sine 30 degrees. So, yan na yung magiging ano natin, vector along y. Yan yung y component or the vertical component of your resultant. Okay? Pag pinag-add natin lahat yan, gagawin ko na lang dito, palitan ko na lang tong mga to. Ito is magiging sine, minus pa rin yan. Ito ay magiging sine din, pero plus na po ito. And then, ito ay magiging cosine. Okay. So, double check natin. We have 200 cosine 50 plus 100 sine 30 minus 150 sine 30. So, our answer is 103.558. 103.558. Ang unit natin is newtons. So, before tayo pumunta sa letter C, ano yung ibig sabihin ng ating negative and positive sign dito? So, ito, negative sign man siya. So, again itong si x direction natin or horizontal direction, ang pagpipilian mo lang dyan is either pakanan or pakaliwa. Ito naman si y direction, it is either pataas, upward, or downward. So, gaya nga ng sinabi natin kanina, all forces na pakanan at pataas are positive, no? All forces na pakaliwa at pababa is negative. So, ibig sabihin yan, itong si negative na to is pwede mo siyang gawing positive, pero lagyan mo na ang direction. Kaliwa. The next, ito naman, pataas, no? Pataas. So, paano natin siya i-drawing ngayon? Asan ngayon dyan yung x component and y components of our vectors? So, ito po ngayon yan. Si blue na lang siguro. So, kay ano muna tayo, no? Kay x component, ayan, kay x component tayo. X component, that is to the left, no? So, ayan. Kapalan ko na lang. So, ito yung kanyang x component ng ating resultant. And yung kanyang y component ay ito. Pataas siya. Positive man kasi. So, ibig sabihin, ang ating resultant ngayon ay nandito lang sa pagitan niya. No? Sa pagitan ng dalawang to, nandito siya na part. Yan yung resultant natin. Okay. So, pwede na natin isolve yung ating magnitude and direction of the resultant. So, letter C. The magnitude, unahin natin yung magnitude. So, our resultant is equal to square root of ano yung formula natin dito? Baka nakalimutan nyo na. So, our resultant is square root of
Itong si ano natin dito, sige r x squared plus ry squared. So ano yung rx, ano yung ry dyan? So ito yung ating tinatawag na rx. Ito yung rx natin, ay ry. Ito yung ating rx nasa taas. Ayan. So isalpak na po natin silang dalawa. We have square root of 63.297. Okay lang, nalagyan ng negative sign yan. Squared plus 103.558 squared. So, ito na yung ating magiging sagot kay magnitude of the resultant. Square root of negative 63.297 squared plus 103.558. So, our answer is 121.37 newtons. So, the direction must be upward to the left. So, upward to the left. So, upward to the left kasi nga upward yung ating y, tapos to the left yung ating x. So, to the left po ito. Upward to the left. Ngayon, paano natin kukunin yung ating direction? Yung direction is yung ating angle theta. So, angle theta is arctangent of the ry square, ry over the rx. So, we have arctangent of your ry that is equal to 103.558 divided by the rx na 63.297. So, negative ito. So, equal, so arctangent shift tan of the opposite na 103.558 divided by negative 63.297. So our answer is negative 58.566 degrees. Okay. So, pwede din naman itong sabihin 58.566 degrees. So, ano lang ba yung gustong sabihin ng negative sign dito? Ang ibig sabihin lang po ng negative sign diyan, okay? So, kung ito yung resultant mo, ito yung resultant natin, di ba? Yung resultant natin diyan. So, resultant. Yan yung resultant natin. So, anong ibig sabihin ng negative sign dito na angle natin? So, ang ibig sabihin lang po ng negative sign, since this formula of angle theta is derived using this figure wherein yung ating angle theta is with respect to the x-axis, ibig sabihin yan, yung ating angle theta ay ito din. Ito yung ating angle theta dyan. So, with respect to x, ito yung ating angle theta na nasolve. So, ano yung ibig sabihin ngayon ng ating negative sign dito? Ang ibig sabihin ng negative sign dyan, guys, kapag ka yung ating rotation or yung ikot natin, okay, mula sa x-axis, so ito yung x-axis natin, di ba? Ito yung x-axis natin. Tapos, papunta doon sa resultant, kapag clockwise po yun, pag clockwise yung ikot, negative yan. Negative yung lalabas na angle. Kapag ka-counterclockwise yung ikot, positive yung lalabas na angle. So, ito, since mula dito sa x-axis, umikot ka papunta dun sa resultant ng clockwise, ibig sabihin, negative po yung magiging angle talaga yan. Negative yung lalabas na angle. But don't worry, kasi the negative sign only tells us the rotation of that angle with respect to the x-axis tayo.
So, ito na yung magiging sagot natin, guys. Sagot natin ito kay direction, and then sagot natin ito kay magnitude of the resultant, sagot natin ito kay y component of the resultant, and then the last one is the x component of the resultant. So, in summary, ito yung pinakasagot talaga dito. Ang ilalagay mo dito, the resultant is ano yung magnitude niya? 121.37 newtons. Okay? At, ayan, so maglagay tayo ng at dito. 58.566 degrees. Siguro, ang gawin natin dito, wag natin gamitin yung right, up, down, and left. Ang gagawin ko dito, okay, if you are aware, kapag aware kayo dito sa ating, compass, no? So, itong compass natin, ayan, ito yung north, ito yung south, ito yung east, ito yung west. So, ibig sabihin, north and east is positive, south and west is negative. So, ibig sabihin yan, ang direction talaga neto, itong si x component is papunta sa west. Ayan, so west yan, kasi nga, pakaliwa siya. And then, itong si, y component natin, upward siya, so papunta siya sa north. So, ibig sabihin, our final answer is 121.37 newtons at 58.566 degrees north of west. North of west. So, bakit north of west? So, mula dito sa west, okay, north of west, ibig sabihin, kapag yung angle theta mo is with respect to x, unahin mo lagi si north na sabihin, no? North of west. So, mula dito sa west, papunta sa north. Parang ganon, north of west, yung ibig sabihin. So, ito yung pinaka-final answer natin dito. Paano naman kapag ang gusto mo, pinahirapan mo yung sarili mo, kinuha mo yung angle na to. Ayan. So, itong angle na to yung kinuha mo ngayon. So, pagkuha mo ng angle na yan, syempre, that is 90 minus theta. So, 90 minus theta, yan. So, 90 minus theta, that is 90 minus theta. Sige. Solve natin. 90 minus theta na 58.566. Ayan. So, we have 31.434. 31.434. So, pwede din namang maging sagot yung 121.37 newtons at 31.434 degrees. Ngayon, babalik na rin mo siya, no? West of north. So, yan ngayon yung magiging sagot natin kapag ganyan. So, pwedeng pag ganito, pwede din namang sa isa. So, last example tayo. Example natin na to. Example number 4. Okay. So, example number 4 tayo. So, example number 4, again, ganito din lang yung gagawin natin. Kunin natin yung horizontal component, the horizontal, the vertical, and the magnitude and direction of the resultant. Ito yung mga required natin. So, okay na. Kunin natin yung ating horizontal and vertical component of the resultant with the given slopes. So, slopes naman tayo dito, hindi na angles, no? So, slope, hindi na angle. So, pwede ang gawin mo,
pwedeng ang gawin mo dito is kunin mo yung ah, mga angles, no? Pwedeng kunin mo yung mga angles niya kasi ito, ayan, itong angle na to, tawagin ko siya as angle theta, siya din tong angle na to. Pag nakuha mo din yung angle na to, hindi. Mas okay na lang kung with respect to x lagi. Pag nakuha mo yung angle na to, si angle theta, siya din tong angle na to. Pag nakuha mo yung angle na yan, siya din po itong angle na ito, no? So, tawagin ko to as angle alpha. Ito naman si angle alpha. Kung nakuha mo tong angle na to, which is si angle beta, ito din si angle beta din yan. Pag nakuha mo tong angle na to, which is si angle gamma, ito din si angle gamma yan. So, paano natin makukuha yung mga angles na yan? So, syempre, gagamit tayo ng tangent, di ba? So, tangent theta is equal to the opposite na 5 over the adjacent na 4. So, makukuha natin si theta dyan. Tama? Wait lang, bakit theta yung nilagay ko? Gamma to, gamma. So, gamma. So, our gamma is equal to arc tangent of 5 over 4. So, ito yung way ng pagkuha ng mga angles. Then, saka mo i-apply yung nandito sa taas na ginawa natin. Pero, bibigyan ko kayo ng another way kung paano to isosolve. So, gagamit tayo ng slope. Ang kailangan lang natin dito is yung ating mga sides ng itong mga to, no? Itong mga sides na yan. So, kunin natin yung mga hypotenuse sides na yan. So, we have hypotenuse side is square root of 2 squared plus 7 squared. So, yan yung hypotenuse ni ito. This is square root of 53. So, ito din, square root of 53 din yan. Okay. So, next, ito naman. Right triangle yan. So, that is square root of 3 squared plus 4 squared. So, 5 yan. Okay, 5. 5 ito. Ito naman, 4 tapos 5 yung isa. Okay, so 5 and 4. So, square root of 41. So, kailangan ko ba bang isulat to? Sige, isulat ko na lang. So, we have square root of square root of 7 squared plus 2 squared is equal to square root of 53. So, yan yung mga yan, no? So, square root of 3 squared plus 4 squared is equal to 5. Square root of 5 squared plus 4 squared is equal to square root of 41. So, yan po yung mga hypotenuse sides niyan. So, gagamitin po natin itong mga hypotenuse na to. Okay. So, kung dito, ginamitan natin siya ng cosine law, sine law, or trigonometric functions, dito naman slope gagamitin natin. So, letter A, horizontal tayo, di ba? So, that is summation vectors along x is equal to, okay, sige, maglagay na lang tayo ng mag-assign tayo ng mga pangalan nila. So, this is your vector A, vector B, vector C, and vector D. Ayan. So, unahin natin yung x component of your first vector, which is si vector A. Ang ating x component, okay, ng ating vector A is papunta sa kaliwa. Tama? Papunta po sa kaliwa yung x component ng ating vector A. Kapag ganon, negative po yung magiging sign natin dito. So, that is negative 350. Ngayon, paano natin gagamitin itong slope pagdating kay x component? So, dito, hindi na ako gagamit ng cosine, hindi na ako gagamit ng sine. Pero, ang gagawin ko na lang, mag-multiply ako ng fraction. So, ano yung fraction? So, yung denominator ng ating fraction na i-multiply dito sa 350 should be the hypotenuse of the slope, which is c square root of 53. So, yan yung ilalagay kong denominator. Ano yung ilalagay ko ngayong numerator niya? So, yung numerator niya, since this is along x,
ang gagamitin ko ay yung pahiga din, yung nakapahigang part ng slope, which is si 2. So, 2 yung magiging numerator ko dito. So, ito na agad-agad yung kanyang x component. So, di ba, mas napaikli natin. So, next, si vector b naman. Yung vector b natin ay si 100 at yung kanyang x component is papunta sa kanan. Tama? Papunta sa kanan yung kanyang x component. So, that is positive. 100 multiplied by yung denominator natin na square root of 53. Tapos, yung kanyang horizontal na part ng slope is 2. Okay. So, ganon. So, next, si vector c naman. Yung vector c natin, yung direction ng kanyang x component ay pakanan din lang. So, that is positive, no? So, positive 200 multiplied by yung ating denominator is, again, 5. Kung ano yung hypotenuse side ng ating triangle, no? And then, ang kanyang numerator is yung pahiga din lang, yung horizontal din lang, which is itong si 3. Next, yung last vector natin ay si 250 newtons. Yung kanyang x component is papunta sa kaliwa. Okay? So, since papunta sa kaliwa yan, so minus tayo dito, 250 multiplied by the fraction. Ano yung fraction natin? Yung kanyang hypotenuse is square root of 41. And then yung kanyang numerator is si 4. Kasi siya yung pahiga, no? Horizontal man ito. So, 4 yan. So, 4. Okay. So, yan lang po. Nakuha na natin yung ating sagot. So, summation vector x, which is equal to rx, yan yung hinahanap natin dyan, equal yan kay negative 350 times 2 over square root of 53. Ayan, tapos plus 100 times 2 over square root of 53. Okay, plus 200 times 3 over 5 minus 250 times 4 over square root of 41. Okay, so double check natin. Negative 350. Tingnan natin yung mga sinulat ko, baka iba. So, negative 350 to over square root of 53 plus 100 2 over square root of 53 plus 200 3 over square root of 5 2 over 5 3 over 5 minus 250 times 4 square root of 41. So, check natin dito. 100 2 square root of 53 200 3 over 5 minus 254 square root of 41. So, press equal. Our answer is negative 104.854. Newtons. So, since this is negative, ibig sabihin yan, papunta siya sa kaliwa, which is west. Yan. So, west ngayon yan. Next, summation vector along y naman tayo. So, letter B, summation vector along y is equal to, so, unahin natin yung ating vector A. Yung vector A natin, yung kanyang y component is papunta sa taas. Okay, so papunta sa taas yung kanyang y component. That's why positive po ito. So, positive 350 times, the denominator must be 53 pa rin. Pero ang gagamitin ko na ngayon, kung kanina is yung pahiga na 2 yung ginamit ko, since this is vertical na, vertical component, yung vertical component naman na si 7 yung gagamitin ko. So, 7. So, next, last, i-plus natin yung y component ng ating 100 Newton na vector B, which is papunta din lang sa taas yan. Tama? Papataas din lang yan. Tapos yung kanyang x is pakanan, no? So, that is positive also. That is positive 100 times the fraction na square root of 53 na denominator, tapos 7 din lang sa numerator niya. And then next, parehas man sila ng slope, kaya parehas talaga sila ng multiplier.
Okay, next si vector C, which is C200. Ang kanyang y component is projected downward. Tama ba? Pababa yung kanyang y component, pakanan naman yung kanyang x component, itong si vector C. So, since pababa si y component, minus tayo dito. Minus 200. Tapos, yung kanyang denominator na sa multiplier niya is 5. And then, yung kanyang numerator, guys, kung ano yung nakapa, vertical naman. 4 naman yung gagamitin ko dito. Next, the last one is yung y component ng ating vector D, which is C 250 newtons. So since that is vertically downward, diba? Tama ba? Pababa yan, tapos kaliwa yung kanyang x component, no? Pababa si y, pakakaliwa si x component. So that should be minus 250 times the multiplier, na fraction, na square root of 41 yung denominator. Tapos yung kanyang numerator must be kung ano yung vertical din lang, which is si 5. So, 5. So, ganun po gamitin itong si slope na method natin, no? So, calculating this one, ang gagawin ko na lang dito, palitan ko na lang yung mga, parehas din naman kasi to. Okay, so ito magiging positive na siya. Tapos yung sa taas niya is 7. Okay. Plus 100, tapos 7. Okay. 7. And then minus 200 for 4 over 5. Then the last one is minus 250 5 over square root of 41. So double check natin, no? We have 350, 7 square root of 53 is 100, 7 square root of 53 minus 200 for square root of 5 minus 250, 5 square root of 41. So this will be our final answer. So 77.469. 77.469. So summation vector y is equal to 77.468 pala for the rule of 5, no? 77.468. Ang unit natin is Newton. Since ang binigay sa atin is positive, ibig sabihin yung kanyang direction ay north. Okay. North po yan. So, after this, isolve na natin si letter C, which is yung ating magnitude. Okay, magnitude of the resultant. So, the magnitude of the resultant is R is equal to square root of Rx squared plus Ry squared. So, anyway, this is your Ry, no? Ry. So, substituting the values, we have Rx natin na negative 104.854 squared plus Ry natin na 77.468 squared natin. So, ito yung sagot natin kay resultant. Square root of negative 104.854 squared plus 77.468 squared. 77.468. So, 130.367 newtons. So, ang kanyang direction is left tapos pataas. Okay. Left tapos north. So, our angle theta, negative din yung lalabas dito. Angle theta is arctangent of Ry divided by the Rx. So, which is equal to arctangent of Ry natin, that is equal to 77.468 divided by negative 104.854. So, ang ating angle dito is negative yan. Shift tangent of 77.468 divided by negative 104.854. So, negative. So, negative 36.458. Or, pwede din naman itong 36.5
for 5, 8 degrees, lagyan mo ng clockwise rotation. So, ganun din dito ito, clockwise. So, ito na yung mga natin, final answers natin dito. I-highlight ko lang. Ito yung summation vector x. Ito yung summation vector y. Ito yung resultant. Ito yung angle theta. Dalawa. So, final answer must be our resultant is, yung resultant natin, 130.367 newtons at 36.458 degrees. Ang ating ano dito is north of west. North of west. So, ito na yung ating final answer talaga. Pwede din namang, kagaya nung ginawa ko kanina, sa may taas. Ito. Pwede nyo din gawin ganito, baliktarin. So, that's it guys for this video lecture. Thank you for listening. Paalam!